Tatanggalin ko lahat yung laman ng chart. Yan, para tingnan natin kung maibabalik natin. Kasi kung hindi natin maibabalik, ibig sabihin, hindi pa embedded yung ating strategy sa atin. At kung mapapansin nyo, nakasell ako. Tanggalin natin lahat. Yan. So, let's say from monthly, yan, last week, ayan yung ating kuan. Tanggalin natin pati vertical. Yan. Kuha tayo ng Epic Fan. Ang pinagamit kong pansulat is Epic Fan. So, kung natatandaan nyo, ayun yung last week, no? So, from the monthly time frame, indecision talaga siya. Ayan, decision. So, anong gagawin? Maghintay. So, sa ngayon, Monday, June, so ayan na, nakita na natin, meron lumabas na green. Pero, although na green yung lumabas, considering na nasa monthly time frame tayo, so, ibig sabihin, hindi pa siya tapos. So, we still don't know what will happen at the end of the month. Kaya lang, hindi naman tayo usually nagtitrade sa end of the month. So, kailangan natin bumaba ng lower time frame. Let's say weekly. Although na hindi rin tayo nagtitrade sa weekly, tinitingnan lang natin ano yung sitwasyon sa weekly. So, ayan, makikita nyo ngayon na talagang parang dito, ayan, yung mga previous candles, ayan, nagkakaroon ng pagkauntog dyan. Ayan, 1, 2, 3, 4. Hindi man saktong-sakto, pero magkaka-idea kayo na parang itong area na to ay very strong. So, kung strong yan, nasaan siya yung line na yan? Nasa ilalim o nasa ibabaw? Nasa ibabaw ng mga body. So, siya ngayon ay resistance. But then again, hindi rin tayo nagte-trade ng weekly. Kaya lang, gawin natin, mag-iwan tayo ng line. Yan. So, ibig sabihin, yan line na yan is a resistance from the weekly time frame. Baba tayo ng daily. Daily ha, daily. Yan, daily. Bababa tayo ng daily. So, ang tawag dito is multi-time frame analysis or top-down analysis from top to down time frame or to lower time frame. Yan. So, malinaw ngayon sa atin na yung line na yon is, yan, itong line na to is a weekly resistance and a very strong resistance. Ano to? So, weekly. Sila yung weak. Ayun. Ulitin ko. Sila yung weak. Ang challenge kasi sa pag-interpret ng chart is coming from different chart na hanapin mo nasan kaya yun doon sa isang chart, doon sa isang chart. So yan, medyo nagka-idea kayo. So from weekly we go down daily. Excuse. So malino na sa atin, ito ay weak, then resistance, ano? Okay. Ngayon, sa daily, magkakaroon ka na ng idea saan ang direction. This is high, lower high. High, lower high, lower high. This is low, lower low, lower low. So, ibig sabihin, para magkaroon ng downtrend, kailangan may high, lower high, lower high. A series of high, lower high, lower high. Yan. Yan. Parang ganyan. And a series of lower low. Ayun. Lower low. Ngayon, para medyo maganda naman tingnan, ang ilagay natin ay trend line. Ito, ayan, trend line. Magmula sa week, sa body, another body. Ayan. Yan. Ngayon, ayun o, magmula sa week, sa body ng candle na to, sa body nito, at nakita natin nagkaroon ng breakout from the trend line. Yun yung kanina o yung ngayong araw na to. Since nasa daily tayo, so ibig sabihin, this candlestick is not yet done or hindi pa siya nag-close.
If this candlestick will close above the trend line, so confirm breakout. Para sa akin, ha? Anong hihintayin ko? Pero dagdagan natin ng konti information. Nilalakasan ko kasi mukhang mahina-hinaan yung boses sa akin yung iba. So, yan. Ito, ayan, swing low, another swing low, another swing low. Ayan yung body. Sa paglalagay naman ng trend line, minsan nagkakaiba-iba rin tayo ng way ng paglalagay. Kaya nagiging iba-iba rin ang tingin natin. So, lagay tayo dyan. O, yun. Ayun yung nasa drawing ko kanina. Tapos kahangina, di ba, yung candlestick galing dito. Ayan, pansinin nyo yan. Ayan. Kaya may nagtatanong, sir, saan galing yung blue line? Ayan, galing yan yung blue line. Ayan. Kung lalagyan ko yan ng either line, pero mas pinili kong maglagay ng box. Ayan. Lagyan natin ng box. Ayan. Mula dito, nilagyan ko ngayon ng box. Doon sa isang laptop ko, computer, blue ito. Medyo, anong kulay na ito. So, ayun. So, ibig sabihin, nasa ibabaw yung price, ito ngayon ay support. Kaso, mayroong trend line na resistance. May another resistance dito. Kaya hindi ako pumasok talaga. Dikit-dikit sila. Parang pakiramdam ko, hindi siya worth na i-trade. Medyo hindi pa confirm para sa akin. Ayan. From daily, baba tayo ng 4 hours. Ayan. Ayan. So, alam na natin ngayon na ito ay review lang. Ito ay coming from the weekly. Coming from the daily trend line. Pababa. Ito, daily din. Uptrend. Pero nakikita nyo, triangle. And then, i-zoom in ko. Ayan. Ayan. Yun lang ang titingnan natin. Ito. Diba? Zoom in ko. Anong titingnan natin? Ito lang titingnan natin. Pag sinum in ko. So, yan. Ay, ganyan. Tubig na. So, ngayon, kanina hindi ako pumasok kasi pag angat nito, nakakita ako ng resistance dito. Masyadong madikit para sa akin. At may trabaho ko. Ayun. Ayan siya. Oh. Ayan. Yun yung mga rason kung ba't hindi ako pumasok kanina. Hindi ko mababantayan. Kuha ako ng box ko. Ipapakita ko. Ayan siya. Oh. So, naalanganin ako dyan. And then, ayan pa siya. Yan trend line na yan. Di ba? Yan ang daily. So, hindi ako pumasok talaga dyan. Kung bababa pa ako ng 1 hour, ayan. Bakit yung 1 hour hindi ako pumasok? Yan, tanggalin lang natin ito. Kaya hindi ako pumasok sa 1 hour kasi nakita ko itong body nito, malapit na rin dito sa trend line. Kumbaga, yun kasi yung naging kwan ko Yun yung naging para bang requirements ko. Yun ang requirements ko kung papasok ko. Yun yung mga trading plan ko. Pag ganyan, malalapit na hindi na ako pumapasok. Ito naman, anong nangyari? Ba't hindi rin ako pumasok? Kasi sa sobrang taas na nung body, ito na naman yung resistance, and then dikit dito, masyadong magkakadikit. Kaya mas pinili kong wag nang pumasok. Bakit? Okay. Ito yung dahilan. Diba? Yan o. Yan. Diba? Meron pa akong nakitang isang trend line. Yan o. High, lower high, lower high, low, lower low, lower low. Kung ito ay high, lower high, lower high, dapat ito ay lower high din. Pero nag-break siya doon sa trend line. So pagka-break niya noon, ito na ngayon ay
Di ba? Lower high to. Dapat ito lower high. Hindi na eh. High na uli siya. Ibig sabihin, nag-change na ng structure. Ito ngayon ng low. High. Ito ngayon, higher low. So, ayun. Nagkaroon ng structure. Ayun. Higher low. So, ano ngayon yung ini-expect ko dito? Higher high. Ano ini-expect ko na susunod dito? Lower low. Saan ko siya ini-expect? Somewhere here. Bakit somewhere here? That is a different discussion naman. At para hindi masyadong humawa. Yun yung mga rason. So, anong gagawin ko ngayon? So, ini-expect ko ngayon na ito ay babalik dito. Somewhere here. Or pwede rin dito. Pwede rito. Paano ko malalaman? Dito tayo mag-aabang ng candlestick ngayon. Pwedeng dito yung candlestick na hammer. O kaya dito. Tapos merong engulfing. So, yun yung aabangan natin. Rather than waiting for the signal, i-apply natin kung ano yung ituro sa atin ni coach. Ito yung ikukan ko. Ito yung nakita ko para yung mga sinasabi naman na naiiwan matulungan natin. I hope na makatulong ito sa atin and makatulong. Kaya nga lang, you need to do practice para ma-acquire nyo talaga siya. Ako noon, ang ginawa ko talaga, practice ng practice. Kahit busy ako sa programming kasi nga yun ang binili ni coach. Sinunod ko yun, mag-practice. Kasi to be honest, ayokong umasa sa signal ni coach. Pwede rin si coach sa sobrang pagod, may mga time na yung mga gigintingin niya is magiging kakaiba. O ako naman, ayoko mag-trade sa oras na yon. So, kung may sarili akong mata, hindi ko kailangan maghintay. Wala namang masama sa copy signal, pero since naturuan tayo, palagay ko medyo lang naman. Pero until na medyo may naiwan, eto magtulungan tayo para maging masaya uli yung ating batch.